A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anong sagot natin, sister? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, masyaallah. Lagi ko sinusulat dito para inyong mababasa yung yung ating pagbabati, inshallah. So, itong buwan na ito, ilang buwan na lang, napakabilis ng panahon, masyaallah. Ilang buwan na lang, mahigit 10 buwan na lamang ay darating ang Ramadan. Nakakailan Ramadan? Nakaka-Ramadan ka na ba diyan? Nakapag-Ramadan ka na, hindi pa? Opo, yung nakaraang taon po. So, hindi ka naman nag-fasting dahil hindi ka naman Muslim. Hindi po. Hindi po. So ngayon, as a Muslim, dapat mo malaman ngayon kung ano mga pinapahintulutan at anong hindi, at ano ang pupwedeng o sino ang pinapahintulutan na putulin ang kanyang pag-aayuno. Sapagkat ang pagputol ng pag-aayuno walang dahilan, ito ay mabigat na kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Ang reliyong Islam ay mapagbigay at nagpapadali o napakadali. Kabilang sa mga habag ng Allah subhanahu wa ta'ala ay pinapahintulutang huminto sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ang sinumang mayroong sapat na dahilan. Mayroong sapat na dahilan. Kinakailangan mayroong kang dahilan kung halimbawa puputulin mo pag-aayuno mo. Tulad ng mga sumusunod, una, sino yung una? Pag halimbawa, ikaw ay manlalakbay. Naglalakbay ka, pwede mong putulin ang iyong pag-aayuno para hindi ka mahirapan. Sila ay pinapahintulutang huminto sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan habang sila ay naglalakbay. Subalit, kinakailangan magbayad ng pag-aayuno sa mga araw na hindi na isagawa ito. So, kinakailangan din bayaran. Hindi po porket halimbawa, huminto na tayo sa pag-aayuno, okay na. Kinakailangan ito ay bayaran din. Pagkatapos ng Ramadan, babayaran mo na paunti-unti kung gusto mo. Kung gusto mo naman, pwede mo siyang biglain. So ito ang kumbaga sa hindi tayo pinapahirapan. Okay. At kapag nakabalik na sa kanilang bayan, ngunit kapag hindi rin naman nakakaramdam ng paghihirap. Halimbawa, naglalakbay ka, kaya mo naman ang mag-ayuno, walang problema, ipagpatuloy mo siya. Walang problema. Kahit hindi mo na siya putulin ng pag-ayuno mo. Kung kaya mo, nararamdaman mo na kaya mo. Tulad nangyari sa akin, minsan ako'y nagbiyahe papuntang Damam, oras ng Ramadan, hindi ko pinutol ang aking pag-ayuno, pinagpatuloy ko. So, wala namang problema dahil hindi naman mabigat ang sa pag-ayuno, ang paglalakbay. At ito ay silaysay ni Hamza bin Amir al-Aslami, na sinabi niya, O Rasulallah, ako ay mayroong lakas mag-ayuno kahit ako ay naglalakbay. So magkakaroon ba ako ng kasalanan kapag ako ay nag-ayuno? At sinabi ito ng Propeta Muhammad SAW, ito ay pahintulot mula sa Allah subhanahu wa ta'ala na kapag tinanggap mo ay makabubuti. Ang sinumang nais mag-ayuno ay walang kasalanan. Na ibig sabihin pala, kahit naglalakbay tayo, na nag-aayuno, ay wala rin pala tayong kasalanan. Ipagpatuloy natin. Subalit, tayo ay pinapahintulutan na iyan ay putulin natin ang ating pag-aayuno. Pangalawa, sister, basahin mo yung pangalawa, sister. Pakibasa lang. Ang may sakit, pinahintulutan ng may sakit na nahihirapan na mag-ayuno at itigil ang pag-aayuno sa araw ng Ramadan. Subalit, kinakailangan mag-ayuno bilang kabayaran sa mga susunod na araw kapag siya ay gumaling na. Tulad ng sinabi ni Allah para sa naglalakbay at may sakit. Ito ay Quran. Quran ito, Mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala nagsabi dito. Ang kanyang ibig sabihin sabi dito, subalit, kung ang isa sa inyo ay may sakit o naglalakbay, ang katulad
na bilang ng araw ay dapat bayaran sa ibang araw at panahon. So yung ating ginagawa na pag-aayuno at paghinto ng ating pag-aayuno kung kinakailangan, ito ay nasusulat din sa ating banal na Quran. Hindi tayo gumagawa ng sarili nating batas, kundi ito ay nasusulat sa banal na Quran. So ganun din ang batas dito, katulad halimbawa ng maglalakbay, na kapag halimbawa natapos na halimbawa, kung halimbawa okay na siya, pwede niyang bayaran na kanyang paglalakban, kanyang pag-aayuno, katulad din na may sakit. Kapag halimbawa gumaling na siya, babayaran na niya ito pagkatapos na ng Ramadan. Kasi pag Ramadan, patuloy ka mag-aayuno niyan. Sa mga tulad ninyo, hindi ko alam kung makakayanan mo, sister, pero kaya mo yan kung iyan ay talagang taimtim sa iyong puso na ikay mag-aayuno at itipagsolusyon. Sa una lang ito mahirap, sa una lang. Pero pag halimbawa nasanay ka na, wala na, baliwala na. Tulad namin kasi ng mga nag-aayuno kami ng Lunes at saka Thursday at saka 13, 14, 15 sa buwan ng Ramadan, nasanay na kami sa pag-aayuno kaya hindi na namin ramdam yung hirap. Minsan, ramdam yung manunuyo ng kaunti nila muna pero hindi masyado. Pangatlo ay ang mga yung mga buntis at nagpapasuso sa ina, yung nagpapasuso ng ina, yung may mga anak, hindi ka pinapahintulutan o pwede mong putulin ang iyong pag-aayuno. At kung sila ay natatakot para sa kanilang mga sarili at mga anak, maaari nilang ihinto ang pag-aayuno at dapat nilang bayaran ito ng pag-aayuno sa ibang araw pagkatapos ng Ramadan. Lahat ito, sister, walang exemption na hindi mo pwedeng babayaran at babayaran mo ang iyong hindi na pag-ayunuhan. Ang iyong hinintuan, kung ilang araw ka huminto, babayaran mo ito pagkatapos ng Ramadan, pwede mo itong bayaran ng unti-unti, pwede mong bayaran ng diretso kung makakayanan mo. Kasi ito yung sa una, mahirap na totoo lang. At yan nga pinapahintulutan ang mga hindi, ang may mga anak, ang buntis, may mga sakit, naglalakbay, ito ay pwede siyang huminto ng pag-aayuno. Okay. At ang pang-apat naman ay ito yung mga matatanda na wala ng kakayahan mag-ayuno at ang ilan o ang isang may permanenteng sakit na wala ng pag-asa pang gumaling. Ito ay hindi na kinailangan mag-ayuno. Subalit, magpapakain sila ng isang mahirap sa buwan ng Ramadan para sa mga araw na hindi na isagawa ng pag-aayuno. Magpapakain ng isang mahirap, isang tao na mahirap, pakakainin mo, katumbas ng iyong pag-aayuno ng isang araw. Ito yung mga tao na mayroon na mga karamdaman na permanente na, hindi na kaya nila mag-ayuno. Yung matatanda na, wala na kakayanan. Kinakailangan sila ay magpakain sa mga mahihirap. Bawal o haram ang pag-aayuno ng babaeng dinatnan ng buwan ng dalaw at dinudugo, sanhi ng panganganak, hanggang sa maging malinis na sila. Sa inyo ipinagbabawal na mag-ayuno kapag mayroon kayong buwanan at mayroon kayong dugo, dinudugo kayo ang sanhi ng panganganak. Ngunit ganun din ang suma, kinakailangan din bayaran. At kung sila ay may mag-ayuno, ay magkakaroon sila ng kasalanan. Dito kasalanan naman. Pag nag-ayuno ang isang mayroong, halimbawa buwanan o kaya dinudugo, at hindi ito tatanggapin sa kanila, na kung kaya kailangan nilang tumigil sa pag-aayuno at kinakailangan din nilang bayaran ito pagkatapos ng buwan ng Ramadan. At hindi rin naman ibig sabihin na ipakikita o ipapakita nila na sila ay kumakain, lalong-lalo na sa mga kabataan dahil hindi pa nila naunawaan ang mga bagay na yan. Subhanallah. So yun ang sister, ang kung sino ang pwede na huminto o tumigil sa pag-aayuno
at kung sino ang pupwede. So dito, ito yung ating topic. Alhamdulillah, maikli lamang dahil of course naubusan tayo ng oras, inshallah. At kung mayroon kang katanungan, sister, pwede ka magtanong kung ano ang hindi mo masyadong naunawaan doon sa ating naging topic. Kasi ito ay, kanina ito ay mahaba ito, hanggang dito sa kabila pa ito inshallah. Pero susunod na natin ito, susundan na ito. Okay, sayang pa pala, mayroon pa tayo kalahating oras, inshallah. Itutuloy pala natin sandali, okay. Maingay yung aking aircon. Sandali, sister, ha? Sige po. Ituloy natin, sayang ang oras natin, okay. Dito naman, sister, sa susunod natin sa page 135. Okay. 135. Dito naman tayo sa mga suna at mabubuting asal ng pag-aayono. Sa suna tayo naman at saka asal o mga pag-uugali sa pag-aayono. Mayroon mga suna at mga etiketa na inilagay ng Propeta Muhammad SAW sa pag-aayono sa kapag hindi na isagawa ay hindi rin naman nakakasira ng pag-aayono. Subalit, ito ay inirekomenda ng gawin ang isang Muslim bilang pagsunod sa Propeta Muhammad SAW tulad ng mga sumusunod. Una, ang pagkain ng sahur. Kinakailangan kumain ka ng sahur. Ano ba yung sahur, sister? Ano ibig sabihin ng sahur? Madaling araw. Sa madaling araw, bago sumikat ng araw, o bago magbukang liwayway, nang may mainam kung ito ay gagawin sa huling oras ng gabi sa abot ng makakaya. Kaya, kinakailangan, hahanda na ang tao o Muslim, nakahanda na kanyang linuto, bago pa man mag-adan, dapat nakakain na siya. Ito yung mga sunah o itikit. At ibinileta ito ni Anas na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumain kayo ng sahur dahil ito ay may akabikat o kaakibat na biyaya. Allahu Akbar. Pati pala pagsasahur natin, mayroon tayong kaakibat na biyaya o gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Okay. At isinlaysa din ni Umar, ni Amir bin Al-As, at sinabi ng Propeta Muhammad SAW, ang pagkakaiba ng ating pag-aayuno sa mga pag-aayuno ng mga tao ng kasulatan o Hudyo at Kristiyano ay ang pagkain ng sahur. Ito yung kaibahan natin sa kanila. Sapagkat ang ating ang mga pinagkalooban ng kasulatan, ang mga Hudyo at mga Kristiyano ay nagpapasting din sila at kumakain sila ng sahur. Ang atin ang pinakamabuti, alhamdulillah. Pangalawa, ang pagmamadali sa pagputur o pagkain sa pagkatapos ng pag-ayuno sa paglubog ng araw at huwag iantala. Kailangan pagkasigaw halimbawa ng paglubog ng araw, pagkasigaw halimbawa ng adan, dapat kay kumain ka or sumubo, i-break mo siya kung mayroon ka kung anong nandoon sa iyong hapagan, mayroon kang tubig, mayroon kang dates, pero ang pangkaraniwan na ginagamit dito sa Saudi Arabia ay ang hindi sa Saudi Arabia, bagay sa Pilipinas, ang pagkain ng dates. 3, 5, 7. Yun ang kanilang ginagawa. At ito isilaysay ni Sabul bin Saad na sinabi ng Propeta Muhammad SAW, ang mga tao ay mananatiling nasa mabuti hanggat minamadali nila ang pagtapos sa kanilang pag-aayuno. Kailangan i-break mo siya kaagad. Huwag mo iantala. Huwag mo iantala sapagkat iyon ang pinakamabuti. At sinabi din ni Abu Hurairah na sinabi ng Propeta Muhammad SAW, ang pinakamaibig-ibig o pinakaibig-ibig na lingkod mula sa aking mga lingkod ay siya na nagmamadali sa pagtapos ng kanyang pag-aayuno. Allahu Akbar. Masya Allah. Pangtatlo, tapusin ang pag-aayuno sa pamamagitan ng sariwa o pinatuyong datilis or dates. Kaya dito, alhamdulillah, sa mga sa buong mundo
ang mga Muslim or Muslim na nag-aano sila ng dates, sariwa man ito or mga pinatuyo or mga para sa pag-break ng fasting. At sinalaysa ito ni Salman bin Amir na sinabi ng Propeta Muhammad SAW, sino man sa inyo ang tatapusin ang kanyang pag-aayuno, tapusin ito sa pamamagitan ng datilis. Kung wala siyang datilis, tapusin ang pag-aayuno sa pamamagitan ng tubig dahil ito ay puro at dalisay. Huwag natin kaagad ito sasubuan ng ating sikmura na mga matitigas na pagkain dahil baka madamage ito. Dahil of course, walang laman ang ating sira, ang ating tiyan, kinakailangan lagyan mo muna ng tawag nito ng mga light na pagkain, mga malambot tulad ng dates, tubig, ulaban o anuman na makakain, maiinom. Ang isa pang hadith ni Anas ay karaniwang tinatapos ng Propeta Muhammad SAW ang kanyang pag-aayuno bago siya magsala ng Maghrib sa pamamagitan ng sariwang datilis, at kung wala naman nito ng tuyong datilis, at kung wala rin naman kahit ito, siya ay iinom ng tubig, lagok ng tubig o isang lagok lang ng tubig. So dito, ang tubig ay napakahalaga rin para ito ay kung wala tayong datilis o wala tayong dates na makakain, break natin siya ng tubig. At pagkatapos na noon, magsagawa ka na ng sala at saka ka ngayon kumain na ng normal na kain pagkatapos ng sala. So yun ang kagandahan sa pag-aayuno ng mga Muslim. At pagkatapos ito ay pagdua, pagkatapos ng pag-aayuno, magdudua o mananalangin ang isang Muslim pagkatapos ng pag-aayuno. At kapag tinapos ng Propeta Muhammad SAW ang kanyang pag-aayuno, siya ay nananalangin at sinasabi niya, natanggal na ang pagkauhaw, nabasa na ang mga ugat, at sa kapahintulutan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nagkaroon na ng gantimpala. Sa ibang hadith naman ng mga sahaba, sinabi nila na kapag tinatapos ng Propeta Muhammad SAW ang kanyang pag-aayuno, ay sinasabi niya, O Allah, sa iyo ang aking pag-aayuno, at sa iyo o sa pamamagitan ng iyong biyaya tinatapos ko ang aking pag-aayuno, kung kaya patawarin mo ako. Tunay na ikaw ang mapagpatawad at walang hanggang kahabagin o mahabagin. So yun ang panalangin ng Propeta Muhammad SAW na dapat natin ito ay ginagawa sa pag-aayuno natin o pagkatapos natin ng ayuno. Ang panglima, ang paramihin ang pagbibigkas at pagbabasa ng banal na Quran sa panahon ng Ramadan, sapagkat ito ang buwan ng Quran, kaya dapat na bawat Muslim ang palaging babasa nito. So ito yung ating pinapahintulot sa atin na tayo ay magbabasa ng Quran sa tuwing Ramadan. Paramihin natin. Diyan tayo magsisimula or mag-memorize ng mga Quran, sapagkat ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang banal na Quran sa buwan ng Ramadan. So ito yung ang kagandahan o mga suna at mabubuting asal sa pag-aayuno ng buwan ng Ramadan. So Sister Majil, kung hindi ka nakaabot doon sa una, pwede ka namang manood sa aking online, yung live, inshallah, para mapanood. Mayroon akong live kanina sa mga lalaki, patungkol pa rin ito sa sa Ramadan, yung paggawa natin, yung gawain na mabuting gawain sa buwan ng Ramadan. Alhamdulillah. Mayroon din naman tayong mga voluntaryong pag-aayuno. May mga voluntaryo rin ng pag-aayuno. Ang mga kabutihan ng pag-aayuno ay napakadakila at ang gantimpala nito ay ang Allah Subhanahu wa Ta'ala lamang ang nakakaalam. Ang natatanging pag-aayuno na obligado ay ang buwan na lamang ng Ramadan. Subalit mayroong ilang pagkakataon na rekomenda ng Propeta Muhammad SAW ang paggagawa ng pag-aayuno
dahil sa laki ng kabutihan ng ibada na ito, ang ilan sa mga araw na irekomenda ng pag-aayuno ay ito. Pagkatapos ng Ramadan, mga sister, mayroon pa siyang 6 na araw. May 6 na araw pa siya pagkatapos ng Ramadan at pag-aayuno. At sabi dito, pagkatapos ng Ramadan para sa sinuman na nag-aayuno, sa buwan ng Ramadan, isilesi ni Abu Ayyub al-Ansari na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang nag-ayuno ng buwan ng Ramadan at ng 6 na araw ng Shawwal, ang katumbas na gatimpala ay para nakapag-ayuno na siya ng 1 taon. Biruin mo, nag-ayuno tayo halimbawa ng 6 na araw pagkatapos ng Ramadan, ang katumbas noon para tayo nag-ayuno ng 1 buong taon. Allahu Akbar. Okay? Pangalawa, ang pag-aayuno sa tuwing makalawa para sa araw o sa may kakayanan nito. Ang pamamaraan ng pag-aayuno ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isinilaysay ni Abdullah bin Amar na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamabuting pag-aayuno ay ang pag-aayuno ni Propeta Dawud. Ni Propeta Dawud o si David. Ang pag-aayuno niya, siya ay 1 araw, sa susunod na araw ay hindi mag-aayuno. So hindi po pwede mag-sunod-sunod kapag voluntaryo. Kinakailangan may araw na sa araw mag-aayuno, sa 1 araw ay hindi. Ito yung pag-aayuno ni Propeta David or Dawud. Yung halimbawa tulad ng Lunes at saka Huwebes sa pag-aayuno. At ang pag-aayuno ng Lunes at Huwebes ng bawat linggo, ang pag-aayuno ng 3 araw ng bawat buwan, ito ang tinatawag na Ayamul Bid o mga puting araw. Ito ay 13, 14, 15 sa buwan o kalendaryo ng Higra ng bawat buwan. Na ito ay tinalakay ni Abu Dar na sabi dito, kami ay inutusan ng Propeta Muhammad sallallahu na mag-ayuno ng 3 araw sa bawat buwan ng Ramadan o sa bawat buwan ng Arabic calendar. Ito yung 13, 14, 15 sa buwan ng bawat buwan. So kahit hindi Ramadan, pwede ka mag-ayuno. Ito yung mga voluntaryong pag-ayuno. Ang panglima, ang araw ng Arafah. Pag halimbawa ang mga nag-hajj nasa Arafah, mag-ayuno ka ng araw na yun. Alhamdulillah, napakaganda ng gantimpala niyan. At sinabi ni Al-Nasri na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinanong ukol sa pag-ayuno sa araw ng Arafah na kung saan sinabi niya, binubura nito ang kasalanan ng naunang taon at ng susunod na taon. At siya ay tinanong din ukol sa pag-ayuno sa araw ng Ashura, kung saan kanyang sinabi ito ay kabayaran sa kasalanan ng naunang taon. At tapos siya ay tinanong ukol sa pag-aayuno ng araw ng Lunes hanggat sinabi niya, yun ay araw na ako ay isinilang, sa araw na yun ako ay tinalaga bilang isang propeta, at sa araw ding yaon ang Quran ay pinahayag sa akin. At ang pang-anim, ang pag-aayuno sa Ashura, yung 10 araw sa buwan ng Muharram. Muharram, ang unang buwan ng Islamikong kalendaryo, at 1 araw bago pagkatapos nito. At ito ay isinalaysay ni Ibn Abbas na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag ako ay nabubuhay pa sa susunod na taon, walang pag-aalinlangan ang pag-aayuno ako ay pag-aayuno ako sa 9 na araw. Allahu Akbar. At ang hadith naman ay sinabi ito na sa Propeta Muhammad sallallahu na pinag-utos niya sa kanyang mga sahaba na mag-ayuno sa araw ng Ashura, at sinabi ng mga sahaba, O Rasulullah, ito ang araw na kadinadakila ng mga Hudyo at mga Kristiyano. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, susunod na taon inshallah ay mag-ayuno tayo sa 9 na araw, ngunit yumao na sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ay namatay na. At mag-ayuno kayo sa araw ng Ashura at huwag ninyong tularan ng mga Hudyo
Naku, kaya mag-ayuno kayo sa isang araw bago nito o isang araw pagkalipas ng araw na yon. So ito yung mga voluntaryong pag-aayuno na kinakailangan nating isagawa kung halimbawa mayroon tayong kakayanan, at kung hindi rin naman, walang problema, wala tayong kasalanan kung hindi natin isasagawa. So yun ang mga voluntaryo na dapat nating malaman. Alhamdulillah. At sana inshallah mga sister, na ibahagi natin o naibagahin ko sa inyo ang munting aral patungkol sa mga suna o mabuting asal na pag-aayuno at saka yung mga voluntaryong pag-aayuno. Naway gabay tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala mga sister, pagpalain tayo at patatagin sa atin ang aral ng Islam sa ating mga puso, at tayo ay patawar ng ating mga nagagawang pagkakasala at pagkalooban tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kapayapaan, kaligayahan, kayamanan, kalusugan, karunungan at mga kakailanganin natin sa mundo na ito, mga bagay-bagay na kailangan natin, at higit sa lahat ipagkaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pinakamataas natin sa paraiso, at iligtas tayo sa kaparusahan sa impyerno ng apoy at ganoon din sa libingan. At pangalagaan tayo laban kay Satanas at kay Dajjal. At inshallah, mashallah mga sister, sa susunod lang uli na Sunday or Saturday kung meron kong time, inshallah, meron na ako sa inyong ipapamemorize ang Al-Fatiha sa diretso na pagbibigkas, ha? Okay mga sister, maraming salamat sa inyong oras na kahit kayo ay mayroon mga trabaho, nagagawa pa rin ninyo mag-attend sa ating online class. Maraming salamat mga sister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah.